Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po si Architect Ed. Ngayon, pag-usapan natin, paano ka ba talaga makakasave, makakasulit? How to build cheaper. Cheaper, pero hindi naman low quality. So, i-discuss natin ang mga concepts. No? So, hindi tayo rito mag-uusap ng mga technicalities. No? Concepts ang pag-uusapan natin. Mas maganda kasi pag-usapan yung concepts. Kasi maraming pwede nang gawin. So, yung matututunan mo rito, ito yung pwede mong sabihin sa yung architect para magkaintindihan kayo sa gusto mong mangyari na makapagtayo ng cheaper pero hindi naman low quality. Check this out. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. First and foremost, no, gusto kong sabihin sa inyo na ito nga, kaya nang binanggit ko na kanina, concepts ang pag-uusapan natin. Hindi mo kasi trabaho na mag-technical. So, hindi tayo mag-technical dito na ibubusisiin natin yung mga nitty-gritty parts. Trabaho kasi yan ng architect mo. So, ituturo ko sa'yo, paano mo masasabi, paano mo papaliwanag sa architect mo yung intention mo. Yan. Para mas maintindihan ka niya. So, number one, doon tayo pupunta sa unang-una. Needs. It all boils down to that word, no? Needs. Ano yung needs mo? So, kung masasabi mo sa architect mo kung anong kailangan mo, mas may interpret niya ng mas malinaw yung space at may tatransform niya sa isang structure. So, let's say, tanongin niya sa'yo, ano ba ang gusto mong mangyari sa sa bahay mo? Architect, ganito. Kailangan ko ng isang living room na kakasya ang 10 tao sa isang weekend. Tapos pupunta kami sa labas. From my sala, gusto kong makita ang barbecue na niluluto namin habang dito sa bar ay minom kami ng wine at kita rin from afar, no? Kita ko rin yung garden. So, yung mga ganyan, no? So, from that kwento, pwedeng ma-translate yan ng architect mo into a space, no? Mas tangible na solution. No? So, madidetermine niya na ngayon ano yung size na kailangan mo. Kasi sinabi mo sa kanya yung iyong needs, ano ang kailangan mo. At kapag ka na-determine niya kung anong kailangan mo at nalaman niya yung size ng spaces na kailangan mo, madidetermine niya na rin kung ano yung kailangan mong structure. Ito ba ay single story lang? O dahil sa dami ng requirement mo at gusto mo, baka kailangan 2 floors, 3 floors, and so on. So, dapat makwento mo ng mabuti sa architect mo yung iyong mga needs. No? Yan yung first step. No? Kasi, kapag na-determine ng architect mo yung needs mo, na translate niya into measurable solution, o merong sizes na, may space na, at na-imagine niya na kung anong structure ang kailangan mo. Ito ba ay single story or more? Maita-translate niya na yan, solution na yan sa isang o maita-translate niya yung space na yan into a structure. I-discuss niya yan ngayon sa team of engineers niya, no? Particularly yung kanyang civil engineer o yung structural engineer. Para pag nag-usap sila, engineer, ganito yung gusto ng client ko. Single story lang ang kailangan niya. Single story lang. Pwede mo bang i-design ito? Yung support niya, yung kanyang foundation at yung kanyang framing system sa most economical na safe. Yan, huwag mo tatanggalin yung word na safe. So, pwede mong sabihin yan beforehand sa architect mo na ang gusto mo most economical pero
safe. Palagi namang safe ang design, no? Pero yung meron kasing safe na magastos, meron din namang safe na matipid. So, nasaan ka doon? So, kapag ka nalaman din ng engineer yon, single story lang pala. Alam mo, architect, pwedeng mag-menos tayo sa ganitong member, yan. Ganito ang magiging size ng poste natin, o baka yung framing natin, imbis na mag-reinforce concrete ka, which is labor intensive at maraming materials na masasayang, maraming wastage, why not punta tayo sa light gauge metal framing o kaya steel framing. So magkakaroon na sila ngayon ng may nangyayaring brainstorming na sa pagitan ng architect mo at ng structural engineer mo. No? Dahil naging malinaw sa kanila kung ano yung iyong need. Dami nating nasabi doon, no? Pero yun talaga yung pinaka-majority ng discussion na to. Pakita mo sa kanila ano ang iyong need para alam nilang tipirin kung saang area. No? So, number 2, budget allocation. Ikwento mo sa architect mo, architect, hindi kasi ako masyadong maburloloy. Yung finishing, medyo brutalist ako. Ilagay natin yung pera ko sa structure. Yan. So, alam ngayon ng architect mo kung saan yung big chunk ng budget i-allocate. Yung majority kung saan ilalagay. So, kapag sinabi mo yun, edi mas magtitipid kayo sa finishing. Yan. Tapos, ilalagay mo yung pera sa structural. Okay. So, sa ganung paraan, malinaw. Malinaw sa architect mo kung ano yung priorities mo. So, yung budget allocation. Banggitin mo na sa kanya, architect, kaya ba natin na 60-40? Yung 60 sa structural tsaka sa utilities. When you say utilities, ito yung electrical tsaka yung sanitary. Tapos kasama na rin yung structural. Yun yung 60%. Yung 40%, doon na lang sa finishing and everything. So, isang paraan yan, no? Para alam ng architect mo paano siya lalaro sa budget. Next, technology. Marami kang nakikita ngayon ng mga technology sa internet, mga methodology ng construction. May mga material na bago, discuss mo sa architect. Architect, nakita ko itong AAC blocks. Sabi nila, mas matipid daw yan kasi less labor intensive. Tapos, hindi na yan pinaplaster. Tapos, magaang. Sabi nila, kapag magaang daw yung material, mas magiging lesser yung gastos sa foundation. Totoo ba yun? Totoo naman yun. May katotohanan yun. Pero, yung magdi-decide kasi kung which material ang suitable sa needs mo, yung mga professionals, architects, and yung engineers mo. So, i-feed mo sila ng mga research mo. Ito kasi, itong material na to, nakita ko to. Okay ba to? Yan. Mas okay daw kapag drywall partitions na lang. Yung mga partitions sa loob. Instead na mag-masonry wall ako. O simentadong pader. Mas okay daw drywall. No? When you say drywall, ito yung gypsum board, no? Or fiber cement board, o anumang dry na panel, no? na binabalot sa framing na metal or kahoy. So, discuss mo yon yung mga technology na na-research mo. No? Kasi, makikita natin ngayon kung saang mga area makakatipid ka when it comes to labor and materials dahil may technology ka na tinitignan. Okay, so yung architect mo, magkakaroon siya ng maraming idea na pwede niyang i-feed sa kanyang team of engineers. Tapos na ba yon? Hindi, no? Kapag naitayo na yung bahay mo, ang next ay yung operational expenses. Yung day-to-day expenses mo. Dapat makakasave ka rin doon. Yun ang smart design. No? Hindi lang sa construction natatapos yan. Kahit doon sa daily na paggamit mo doon sa bahay mo. So, ang word, sustainability. So, makakasave ka kung sustainable yung pagkakadesenyo ng bahay mo. Pag sinabing sustainable, energy efficient na yan. Tapos, hindi ka na masyadong
nagko-contribute sa carbon emission, no? Mas maliit nga yung carbon footprint mo. Kasi energy efficient yung space mo. Ano ibig sabihin yan? Baka yung daylight na maximize. Hindi ka kailangan na magbukas ng ilaw during the day or kahit sa paggamit ng tubig, mas matipid siya, lesser ang requirement mo sa cooling. Hindi ka kailangan na magbukas palagi ng fans, ng aircon dahil maganda yung ventilation. Yan. Yung mga bintana nasa tamang lugar. Yan. Tapos yung may mga technology pa na rain collection, yung rainwater collection. Nagagamit, nare-reuse mo yung tubig. So yan yung ilan. So hindi lang natatapos yan sa conceptualization, yung unang binanggit natin kanina, yung needs, yung discussion mo sa architect mo, sa pre-design, ibig sabihin hindi pa nabubuo yung plano, iniisip nyo pa lang yung design. So pre-design, binabanggit mo na yung needs mo. Tapos, kasama pa rin doon yung budget allocation, discuss mo ng malinaw sa architect mo, and then yung technology na gagamitin nyo, pwede ka rin mag-share ng inputs doon sa bagay na yun, kahit medyo technical na yun. And then yung sustainability. So lahat ng yan, kapag ka naplano ng mabuti, ang magiging resulta nito is cheaper construction and more sustainable home para sa'yo. Without compromising the quality of your home. So, again, concepts. Ang magta-translate ito into a technical solution ay ang iyong professionals, yung architect at yung kanyang team of engineers. Maraming salamat po. Sana may na-share ako sa inyong makabuluhan at natuto kayo dito sa ating munting kwentuhan. Kita-kita po tayo ulit. Ako po si Architect Ed. Bye!